Because when you love, you are obeying all the law. And your love will be perfected. And when that love is perfected, wala ka na pong katatakutan sa buhay. Sapagkat wala ka na pang mahingi sa buhay sapagkat nasa iyo ng lahat. Kaya napakahalaga po, restore unto me the joy of thy salvation. Ang sabi ni Juan, ako'y sumusulat sa inyo para ang inyong galak ay mapuno. Kaya laging tandaan mo, ang gawain natin, paunlarin natin yung galak ng Panginoon na nasa ating puso. For the joy of the Lord is our strength. Yung kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. At isisiwalat ng banal na Espiritu kung saan kanya dadalhin. Laging sa kabutihan. Amen? Dadalhin ka ng banal na Espiritu laging sa kabutihan. Sa lugar na nandun ang iyong mga pagpapala. Sapagkat ang ating panahon ay panahon na ang nag-aararo ay lalampasan ang nag-aani. Sa sobrang bilis ng nag-aararo. At ang gumigiik ng ubas ay lalagpasan ng mga nagtatanim ng binhi ng ubas. At ang kabundukan, ang sarap ng matamis na pulot-pukyutan at gatas sa pinangakong lupa ay inyong kakamtin. Kaya mula ngayong Oktubre, kayo ay makakatikim ng pulot-pukyutan at gatas. You will receive the honey and the milk. The milk and the honey. At mararanasan ninyo ang isang buhay na laging nasa kapahingahan ng Diyos. Kaya po marami ang tao na hindi alam kung saan pupunta. Tingnan po natin yung first paragraph. Ipakikita ko lang sa inyo kung paano ito kinumpose ng umawit. Sa oras, sa takdang oras na nadarama ko, na ako ay naigapos ng aking sarili sa kumunoy. Yun pong Mayer ay kumunoy po ito. Kumunoy ng sarili. Ay, ibig sabihin, kapag tayo'y makasarili, tingnan natin yung second. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. So, ang magiging lagi nating iniisip ay yumaman. At kapag laging iniisip natin yumaman, nakikita natin ang sarili natin na may magandang bahay, may magandang sasakyan, at lahat ay maganda. Kaya napapahiwalay na tayo sa pinakang layunin ng pagkalikha sa atin. So anong mangyayari kapag puro sarili ang ating inaatupag sa third? That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call. Kapag ikaw po'y pagod na sa iyong buhay, kapag ikaw ay nandun na sa katapusan ng iyong pag-asa, dun mo maririnig ang tinig ng Espiritu na tumatawag. Na sa iyong hanap buhay, diyan ka pauunlarin ng Diyos. Pero unahin mo siya. Amen? Doon sa iyong posisyon at lokasyon, diyan ka payayamanin ng Diyos. Pero unahin mo siya. So hear the Spirit's call. At ang sabi doon sa susunod na, and all my worldly wanderings just melt into His love. So hindi ka na magbabaka sakali. Hindi ka na kung saan-saan pumupunta. Hindi ka na mapapagod sapagkat eksakto na yung iyong pupuntahan. Hello? Sapagkat ikaw ay pumunta na sa pinakatampok sa kanyang pag-ibig. At kapag ikaw ay nabubuhay sa kanyang pag-ibig, siyang umiibig sa iyo at sa akin, ang magpapalaganap ng lahat ng tagumpay na inilaan niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang mithiin mo dapat ay makilala mo ang Diyos, hindi ang pagyaman.
hindi ang kalusugan. Kapag kilala mo ang Diyos, magiging kang malusog kahit ilagay ka sa lion's den. Hindi kakagat ang mga leon sapagkat kilala mo ang Diyos. At pag kilala ng tao ang Diyos, hindi siya mag-aalinlangan, mababayaran niya ang lahat ng kanyang bayarin at lalaya siya sa lahat ng naggagapo sa kanya. Bakit? Sapagkat nasa pag-ibig ka na ng Diyos. Amen po ba? So tayo'y dumalangin, O Diyos, aming Ama, kami po ay nasa loob ng iyong pag-ibig. At sigurado ang iyong pag-aalaga sa amin, protection, preservation, at kailanman, hindi kami malalapitan ng masama sapagkat kami ay takip ng iyong dugo, aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, ang simula po ng tagumpay ay kapag ikaw ay nakalagay na ang likuran sa pader. At yun lagi ang pagkakamali ng dyablo. Kapag ang aking likuran ay nasa pader na, doon ang simula ng pagpapatupad ng pagkatalo ng dyablo. Kaya nga po, down ang ating EBN for a while dahil sa satellite feed. Pero magla-live webcast po tayo hanggang makalikha tayo ng isang powerful server para tayo magkaroon ng ITV. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, sa bawat akala ng dyablo'y kabiguan mo, yun ang simula ng iyong tagumpay. Amen? Kaya ang sabi ng Diyos sa akin, sabi ko, Panginoon, ba't nangyari yan noong September 16? Ano po ang iyong layunin dito? At ang sabi niya, tingnan mo ang Isaiah 7:4. Ano ang sabi ng Isaiah 7:4? Sabi sa akin ng Isaiah 7:4, be quiet. And say unto him, take heed and be quiet. Huwag mong uunawain yung nangyayari, Greg. Basta manahimik ka lang, fear not, neither be faint-hearted. So, bagamat ito'y tumutukoy sa isang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Ehipto. Ang sabi po ron, behold, for the two tails of this smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin and Syria, and of the son of Remaliah. So pansinin po natin, sila ay nasa harapan ng isang matinding labanan. At kung titingnan, napakapupusok nitong si Rezin at kasama ang buong Syria. Pero ang sabi ng Panginoon, manahimik ka lang. Kaya kung ikaw nasa problema, manahimik ka lang. Huwag kang kwento ng kwento kung kani-kanino dahil hindi ka matutulungan ng tao. Ang tulong natin ay mula sa Diyos. Amen? Sana'y maunawaan mo ito dahil may ginagawang pambihira ang Diyos sa iyong buhay. Dahil walang nasasayang sa pagsunod sa Diyos. Kaya lahat ng iyong ginawang pagsunod sa Diyos, iyong tatanggapin ang napakatinding buwelta ng dobleng pagpapala. Dahil ang revelation po ay pagdumaraan ka ng mga katanungan. Sapagkat laging tandaan natin na sa katanungan ang kapahayagan. In every question, there will be revelation. Kung ano yung nangyayari at kung bakit nangyayari. At ito ang nakita ko. Ikaw at ako ay pinagpala na noon pa. Araw at gabi kasama natin ang biyaya. Hindi natin hahanapin ang biyaya sapagkat mula nung si Kristo'y ating tanggaping ating sariling tagapagligtas at Panginoon, nasa atin na ang lahat ng biyaya dahil sa Jesucristo ang biyaya ng Diyos. Jesus Christ is the grace of God. So nasa iyo na ang lahat ng biyaya. Amen? Kaya ngayon, yung una, para samahan ka ng Diyos, ang unang gagawin natin. So ito po yung 6 na gagawin mo, ito'y hanggang 8. So the personal desire of God for you.
So ito, pag ginawa mo ito, believe that you have received. Iyong paniwalaan, ito ang pananalig na natanggap mo na ang lahat ng iyong kailangan bago mo pa maintindihan na ikaw pala may kailangan. Pangalawa, proclaim what you believe that you receive. Iyong ipahayag sa iyong sarili ang iyong sinampalatayanan na iyong natanggap na. Pangatlo, meditate. Magbulay ka dun sa iyong natanggap. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ika-7 ng Oktubre, ika-14 ng Oktubre, ika-21 ng Oktubre at ika-28 ng Oktubre dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Pangapat, visualize. Kailangang makita mo sa iyong isipan hanggang sa makita ng iyong mata. So visualize. And then confess. Iyong sangayunan na yung iyong pinaniwalaan ay nasa iyo na. I confess that I have this. I confess that I have that. I confess. So, magkakaroon ito ng personal fulfillment prophecy dahil lagi mong ipinapahayag na ikay magkakaroon ng bahay hanggang isang araw may bahay ka na. Laging ipinapahayag mo na ikay mapupromote at isang araw na-promote ka na. Laging ipinapahayag mo na magkakaroon ka ng 3 sasakyan at isang araw 4 ang sasakyan na dumating sa iyong bahay. Why? Dahil ikaw ay nagpatuloy kahit na imposible ang iyong kalagayan. Basta gamit mo sa paglilingkod sa Diyos, ikaw ay tutustusan ng Diyos. Amen? So yung iyong paniniwalaan ay gagamitin mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? For His name's sake and for the gospel's sake. For His righteousness' sake and for His glory's sake. Laging para sa Diyos. Amen? Na pag pinayaman ka, para sa Diyos yung iyong kayamanan, hindi para sa iyo. Umalis ka sa kumunoy ng sarili. Amen? At nang hindi ka nagpapasikot-sikot sa iyong buhay. Ba nakakapagod po yung pasikot-sikot. Isip-isipin mong naglalakbay ka, pagbalik, balik ka ulit sa panimula mo. Hindi po maganda ang magtagumpay na ang narating mo lang ay yung sinimulan mo. Hello? Kailangang naabot mo yung dapat na maabot na hindi na galing dun sa panimula. At ano po ang number 6? You must command. Iuutos mo na dumating ang lahat ng kailangan mo dun sa iyong pinaniniwalaan. And then number 7, you must demand. So, yun pong John 16:23, yun pong word na asks na pangalawa, yung pray, ang ibig pong sabihin, you have to demand. So, you must demand. Naiutos mo na you must demand. Ano po ang sabi ron sa John 16:23? And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily I say unto you, whatsoever you shall ask. Yun pong ask doon, ang tunay na meaning nun ay demand. Whatsoever you shall demand the Father in my name, He will give it you. Bakit po demand? Dahil kasi alam ng Ama na naging masunurin ang kanyang anak sa kanya, kaya anuman ang hihingin sa pangalan ng kanyang anak o anumang i-demand ng mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa kanya.
Amen? If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and it shall be done unto you. Kaya nga kung ating kikilalanin lagi ang katotohanan at dapat kilalanin natin ng katotohanan sa ikawalong ating gawain at ito ay prophetic utterance. Yung number 8 dun sa ating pagpasok sa kalooban ng Diyos. All of the above will be a reality. So mararanasan mo na yung iyong ipinahayag na pinaniwalaang natanggap ay nasa iyo na at yung paulit-ulit mong binubulay ay mangyayari na, mahahawakan mo na, makakasama mo na araw at gabi yung pangarap na natupad. At sa katuparan ng iyong binulay na iyong nakita na bago pa nangyari, bago po na itayo ang aming bahay, nakita ko na sa aking isipan. Hello. Bago po ako nagkaroon ng barong, nakita ko na sa aking isipan yung barong na aking isusuot. Yun po yung visualization. Kaya kailangan makita mo muna yung pangarap na iyong pinangarap. Amen? Kaya kailangan tingnan mo na ang iyong asawa, ang pinangarap mong lalaki o babae sa iyong buhay. At makikita mo na matutupad yun, yung mga ugali ay mawawala at mapapalitan sang-ayon sa iyong pinangarap. Hello? Kaya kung may pangarap ka ng lalaki o ng babae na iyong asawa, yun po ay maiaanyo sang-ayon sa paulit-ulit mong pagpapahayag. Na ang iyong asawa ang tamang babae para sa iyo, na ang iyong asawa ay tamang lalaki para sa iyo, at ang mga anak mo ang tamang anak para sa iyo. So anong mangyayari? Hindi ka sumasalungat sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, kaya ka nariyan dahil ikaw ang ipinahintulot ng Diyos na katabi ko ngayon. Kaya wag mong sayangin ang pagpapala dahil ang pagpapala ay dadaloy sa iyo dahil ako ang katabi mo. Amen? Sinabi mo ba yun? Ayun. So ngayon, ito po yung 8. At atin po yung isabuhay. Hindi lang ngayong isang buwang ito, tuloy-tuloy habang tayo'y may buhay. Isabuhay mo po ito at ako'y naniniwala na mararanasan mo sa iyong pagsasabuhay itong 8 ito. So ang titulo ng mensahe, it is finished, victory obtained. Huwag po ninyong aakalain na ito ay pangmahal na araw. Yun pong tinapos ng Panginoon ang naghudyat para sa tagumpay. Kaya mula nung ikaw at ako'y maborn again, tayo ay nag-umpisa na sa tagumpay. Hindi tayo magsisika para magtagumpay, tayo ay nasa tagumpay na. Kaya kung unawain natin yung salitang snowballing, ang ibig sabihin may kaunti kang snow at pag gumulong ng gumulong yon, lumalaki yung snowball. Kaya yung victory, habang ikaw ay nabubuhay dahil ikay inumpisahay sa tagumpay, maraming tagumpay ang mahihikayat nitong tanging tagumpay. There is one victory that is so powerful at walang kapangyarihan ang pwedeng magpasinungaling o magpabulaan dito. So tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, ang salita mo ay nasa iyong mga pangako. At ang pangako mo ang laging iyong aalalahanin kapag ito ay araw-araw naming sinasambit at binubulay. Kaya tulungan mo ang bawat isa na makuha nila ang mga pangakong katapat ng bawat sitwasyon sa buhay sa bawat araw. Higit sa lahat, ang pinakamainam na pagpapala ay ang iyong pagsama. At ang kayamanan mo ay ang iyong anak na nasa amin ng puso at ang kapangyarihan na nasa amin ng kaluluwa, ang iyong espiritu. Kaya't sa magkasamang pagtira ni Jesus at ng kanyang espiritu sa amin, higit pa kami sa mananagumpay. Kaya't maparangalan at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
Amen. Sa John 19:30. John 19:30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Pansinin po natin yung pagkasulat nitong talatang ito. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." So yun pong suka dito ay may kahalong pangpamanhid, pero hindi nilulo ng Panginoong Hesus yung vinegar. Bago maapektuhan siya nitong pampamanhid na sukang ito, siya po ay namatay na. He bowed his head. So pansinin po natin yung katibayan, hindi po nung kanyang kamatayan lamang, katibayan na tinapos niya yung katubusan ng buong sangkatauhan. Kaya nakalagay yung tuldok-tuldok o yung colon. It is finished. And he bowed his head as a sign of death and also of humility in the sight of his Father. It shows na nagpapahayag siya nung yukod niya ang kanyang ulo. Your will be done hanggang sa katapusan ng kanyang mission. Not my will, but your will be done. Hindi kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. And gave up the ghost. Yun pong ghost dito ay yung kanyang espiritu. Hindi po ito multo. Ito po ay ang espiritu ng Panginoong Hesukristo. And He gave up the spirit. At saan pumunta yung espiritu nung mamatay ang kanyang katawan lupa? Ito po ay nanaog sa impyerno. At sinabi sa buong impyerno na wala ka ng kapangyarihan at karapatan sa sangkatauhan. At kung atin pong uunawain, ibalik natin sandali sa Matthew 16, verse 16. Kailangan makita ninyo at maunawaan mo na ikaw ay explosive power on the face of the earth. Ikaw po ay sumasabog na kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi dapat na ikaw ay pinaglalaruan ng mapandayang paraan ng dyablo. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." At ang sabi ng Panginoon sa verse 17, "And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Kaya nga po, yung bawat ating bibigkasin at sasambitin sa pamamagitan ng ating bibig na pagpapahayag na si Jesucristo'y anak ng Diyos. Kaya ba'y naniniwalang si Jesucristo'y anak ng Diyos? Kaya ba'y naniniwalang si Jesucristo ay Diyos? Kaya ba'y naniniwala na dahil kay Jesucristo anak ka rin ng Diyos? Ayun, salamat at mas malaki ang amen mo dun sa katapusan sapagkat si Jesucristo ay nasa bawat isa sa atin. Glory! So, pansinin po natin ang pagkatuto sa spiritual na katotohanan ay hindi po nakukuha sa pamamagitan ng ating talino. Ang pagkatuto sa katotohanan ay sa pagsisiwalat ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen po ba? Kaya nga, kung ating kikilalanin ang katotohanan, ano sabi ng verse 18? "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Kaya nga, nung kanyang ipahayag ito, hindi pa siya nababayubay sa krus. Pero ito ay propesiya na mangyayari pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli. At paano? Ang sabi niya, "I will build my church." Sino raw magtatayo ng kanyang simbahan? Wala pong may-ari sa simbahan kundi ang Panginoon.
ang church ay ecclesia, at ang ecclesia, ang ibig sabihin ay pagtitipon ng mga banal, pagtitipon ng mga hinirang ng Diyos, the separated ones, mga inihiwalay ng Diyos mula sa sanlibutan at pinagtipon-tipon para mabuo ang kanyang katawan. So, ang simbahan ay hindi lang ecclesia, ito ay body of Christ. Kaya kung titingnan po natin, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pag ikaw po ba ay nagtayo ng iyong bahay at iyong sinamahan yung kapatas at mga manggagawa at may hawak kayo pareho ng plano ng arkitekto, di po ba ikaw ang kasama doon sa pagtatayo ng iyong bahay? At habang pinagmamasdan mong itinatayo yung iyong bahay, pag may nakita kang mali, di ba, pinapapalitan mo at sinasabi mo na baka dito ay may pumasok na pusa, kaya iyong gagawa ng paraan para sa darating na hinaharap, hindi mo po problemahin ang puskal o pusang kalye. Amen? So, atin pong unawain na dahil ikaw ang gumagawa nung iyong bahay, ikaw po ang masusunod kung ano ang mga babaguhin dun sa disenyong nakaguhit. At dahil nga si Jesucristo ang nagtatayo ng simbahan, nagbubuo nito, siya po ang masusunod dahil siya ang may-ari ng simbahan. Hindi po pastor. Ang may-ari po ng simbahan ay ang Panginoong Jesucristo. Kailangan maliwanag po tayo dito. Kaya nga, para maging matibay ang mga Kristiyano, kailangan kilalanin niya si Jesus na anak ng Diyos. Tinatanggap niyo ba na si Jesus ay anak ng Diyos? Amen. Praise God. So anong mangyayari dahil kayo ay nag-amen sa katotohanan ng si Jesus ay anak ng Diyos? At ang sabi rito sa verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Atin pong unawain kingdom of heaven, and then earth, and then heaven. Kingdom of heaven, earth, and heaven. So, ikaw po ay nasa kaharian ng Diyos dahil kay Jesucristo. Subalit tayo ay nasa ibabaw pa rin ng lupa. At yung mga bagay na nasa ibabaw ng lupa ang humahad lang sa atin, nagpapabagal sa atin, nagpapagod sa atin, at halos tayo pagminsan ay nag-aalinlangan. Subalit, meron kang susi. Hindi isa, kundi maraming susi. The keys of the kingdom. Kaya
Kaya nga kung ating pag-aaralan itong mga susing ito at hindi natin ito tutukuyin ng malawakan, kundi nais kong ipaunawa sa inyo na ang isang susi ay ang pahayag na sasabihin sa iyo ng Ama. So the main key among the keys is revelation. Kailangan ikaw ay laging nakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat siya ang magsisiwalat kung ano ang halaga ng iyong dinaraan ng pagsubok. Kapag ikay napapagod, ang ibig sabihin, hindi mo nauunawa kung ano yung iyong ginagawa dahil ang pagkapagod hindi po pisikal. Ang pagkapagod po'y sa isipan. Kaya nga kung pagod ang ating katawan sa maghapong manual job, nakakatulog agad tayo. Subalit kapag ang ating isip ay pinagod natin sa mga bayaran natin, sa mga problema natin, hindi tayo makatulog. Tama po ba? Kaya saan nagbubuhat ang kapaguran na hindi makapagbigay ng tulog sa isipan? Kaya ano ang gagawin natin sa ating isipan? We have to restore the presence of the Holy Spirit in our mind. And we have to renew the right spirit that lead us. Kaya laging babaguhin natin na ang banal na espiritu ay makapagpatuloy sa kanyang gawain sa atin at hindi natin naunawaan kung ano ang ginagawa niya. Pero mauunawaan mo rin sapagkat pisikal mo itong mahahawakan. At laging maganda ang gawain ng banal na espiritu sa ating buhay. Kaya doon sa pagkatapos niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang unang epekto ng kanyang natapos na gawa is salvation for all mankind. So salvation was completed. At yung kaligtasan hindi lang sa ating espiritu at hindi lang sa ating kaluluwa, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. May problema ka ba sa kalusugan? Ang kaligtasan sa mga sakit ay kasama doon sa natapos na gawa sa krus sa Kalbaryo. May problema ka ba sa pananalapi? Ang iyong pananalapi ay sinigurado na dahil ito'y kasama doon sa natapos niyang gawa doon sa krus sa Kalbaryo. So ano ang ating gagawin? Kailangan alalahanin natin na yung katubusan, yung kaligtasan, at yung paglaya ay ating nakamit. Tatlong bagay ang prominenteng resulta ng kanyang pagkatapos sa kanyang gawain. Yung kanyang kamatayan nagbigay ng una ay salvation, pangalawa ay redemption, at pangatlo ay restoration. So, lahat tayo naligtas, lahat tayo natubos, at lahat tayo ay ibinalik sa dating kalagayan na ibinigay niya kay Adan. At ano yung dating kalagayan ni Adan? Siya ay merong access patungo sa presensya ng Diyos. Kaya yun ang pangalawa, freedom was obtained. And we have access before God. Noong panahon sa lumang tipan, tatatlo lang ang linakipan ng Diyos ng kapangyarihan. Ang hari, ang propeta, at ang pari. Ang mga tao hindi pwedeng dumiretso sa Diyos. Kaya ang tao, para mapatawad ng Diyos, kailangan siya dumaan sa saserdote. Ang bayan, para mailigtas sa mga kalamidad, kailangang magpadala ang Diyos ng isang propeta. At ang unang pagsasabihan ng mensahe ng propeta ay ang hari. At kapag hindi nakinig ang hari, sasabihin niya sa saserdote o sa pari na pinili ng Diyos. Kaya't kung ating kikilalanin ang katotohanan ito, iaayos ng Diyos ang hari sa lupain. Iaayos ng Diyos ang lahat ng kalikasan. Nature, iaayos ng Diyos yan. Subalit, meron tayong gagawin. Sigurado ang tagumpay. Victory is assured. Dahil tinapos ng Panginoon ang kaniyang
misyon. Kaya ikaw at ako ay napakaganda ng ating kalagayan dahil tayo ay anak ng Diyos. Kaya meron tayong gawain. Ang unang gawain natin is to continue meditating the Word of God. Continue on meditating the Word of God. There is an assurance that you will obtain good success. Sa Joshua, chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouths, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano po ang nauna? Prosperity o success? Prosperity. Hello? So bago ang tagumpay, at siniguro na yung tagumpay ay hindi masamang tagumpay dahil ito'y mabuting tagumpay. Thou shalt have good success. Pero paano mangyayari ito? Kailangan laman ng bibig mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang salita ng Diyos ang nasa iyong bibig. Alam niyo ba na ikaw ay merong sisidlan at ang sisidlan ng ating buhay ay ang ating puso? Kaya out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, nagsisimula po ang salita ng Diyos sa ating isipan, pababa sa ating puso, at pag naimbak sa ating puso, yun ang lalabas sa ating nguso. Sa ating isipan, sa ating puso, at palabas sa ating nguso. So, kung walang pagsisilid ng salita ng Diyos, walang ilalabas. Kaya pag tinanong mo ang isang Kristiyano, alam mo ba ang salita ng Diyos? Abay, alam na alam ko po ang salita ng Diyos. O, nasan ngayon ang Matthew? Nasa pagitan ng Genesis at Revelation. Minsan may dumating na isa raw siyang misyonero. At ang sabi ng isang pastor, talagang misyonero ka? Opo. Ako po ay misyonero ng Diyos. Kung gayon, di kilala mo si Jesus? Opo. Alam mo rin ba yung sinabi sa Matthew 29, verse 19 and 20? Naku, alam na alam ko po yun. Wala namang Matthew 29. Hanggang 28 lang. Sablay. Kaya nga, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, baka magpapatong ka ng kamay doon sa bogus na misyonero. Kaya kailangan alam mo ang salita ng Diyos at paano mo malalaman ang salita ng Diyos. Hindi yun mawawalay sa iyong bunganga. Hello? At paano hindi mawawalay ang salita ng Diyos? Magbulay ka. Amen? So ano ang pagbubulay? Kinakabisa mo ang salita ng Diyos. Amen? Gaano kahaba ang pagbubulay? Day and night. Hindi sinabing day or night. Day and night. Pagkagising sa umaga, salita ng Diyos. Amen? Bulayin mo kahit isang talata lang isang araw. Bago ka matulog, yung isang talatang yun ay bulayan mo that my God siya. Kahit yun lang ang alam mo, for God so loved the world. Uunlad yan. Sapagkat pag nabuo at nangyari yung iyong binubulay, madaragdagan yun ang susunod na pangako. Ikaw ba, may nakabisa ng pangako ng Diyos? O ang iyong nakabisa lang, and he wept. Dahil may isang talata na ganun lang kahaba, and he wept. At siya nanangis. Ngayon, ating unawain, kailangang buo ang pangako. Sa pangako ay naruroon ang ilang katotohanan. Sa loob ng isang pangako, naroon ang utos ng Diyos. Nandun ang kalagayan natin doon sa pangakong yun. At nandun din ang mangyayari sa hinaharap kapag ating isinabuhay yung pangakong yun. Kaya doon ay ganap at buo ang kailangan natin sa buhay sapagkat talo pa nito ang isang masarap na pagkain. Dahil sa isang pangako, nandun na ang kabuuan ng kailangan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya nga,
Pag nagbulay tayo ng salita ng Diyos, day and night. Magkadugtong po yan, day and night, hindi day or night. At ang sabi po rito, sa pagbubulay, that thou mayest observe. So pag ikaw po nagbubulay at nakapikit kang ganun, nauobserbahan mo. Nakikita mo yung kabisado mong pangako ng Diyos. Pansinin po natin, simple lang po ito, for my God shall supply all my need according to His riches and glory by Christ Jesus. So, kung titingnan po natin, habang ikay nakapikit at paulit-ulit mong sinasambit yung pangakong yon sa Philippians 4:19, so ano ang nadidevelop sa iyong isipan? Nakikita mo ngayon na ikaw ay walang kulang. Hello? So nawawala ang isipan mo doon sa iyong kakapusan at napapalitan ng kasobrahan. Amen. At pag nakaharap ka naman sa isang pagsubok na hindi mo maintindihan, I can do all things through Christ who gives me strength. So, nawawala yung iyong pangamba, nawawala yung iyong pag-aalinlangan sapagkat napapalitan na magagawa mo ang lahat ng bagay sapagkat sa mga sumasampalataya, walang imposible. Wow! So, yun pong paninindigan sa salita ng Diyos, nawawala ang iyong pag-aalinlangan sapagkat magkakaroon ka ng panibagong karanasan na malulutas mo yung iyong mga suliranin, mapagtatagumpayan mo yung mga krisis at makakamtan mo ang lahat ng kagalingan na nais mo sa iyong buhay. So, ating unawaing mabuti. Victory obtained, success assured. Tagumpay ay nakamtan at ang pareho ang Tagalog sa victory ay pagwawagi. Ayan, so nakamtan mo ang pagwawagi at na sigurado ang iyong tagumpay. Assured success. Ngayon, ating tingnan. So, hindi ka lang magpapatuloy sa pagbubulay, kailangan magpatuloy ka sa pananampalataya. Continue on believing. Magpatuloy kang sumasampalataya. So, sino ang iyong pananampalatayanan? Ang Diyos. If you will not believe God, you shall not be established. Hindi ka po tatatag kapag hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngayon, tingnan po natin sa 2 Chronicles 20:20. Meron po tayong dapat na paniniwalaan. Unay, ang Diyos. Pangalawa ay ang salita ng Diyos. At pangatlo ay ang mangangaral. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe His prophets, so shall you prosper. So, yung iyong pag-upo sa pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, yan ang iyong pagkakataon para ikay umunlad. What is prosper? Ang prosper, ikaw ay magiging maunlad sapagkat ang iyong isipan ay mapupuno ng katotohanan na galing sa salita ng Diyos na galing sa kasulatan. Ngayon, ating kilalaning mabuti. Kapag ikaw ay nagpatuloy sumampalataya, yung word na believe ay hindi lang yung pag-uusal. It is not a shallow muttering of the mouths. Hindi po paimbabaw na pagsasabi, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ. Oh, I believe in God, nakalimutan. Hindi po basta pagsasalita ng ganon. Yun po ay kailangang may solemnity. Kailangan pong yun ay merong taimtim na pagpapahayag. Pag sinabing, I believe in God, no matter what, I will hold on to God. Na kahit anong mangyari, ang laging iisipin ko kung siya nga ay hinati ang dagat na pula. Hello? Kung siya nga ay kumilos para iguho ang bakod ng Jericho.
Kaya pag kinilala mo ang makasaysayan, laging tandaan po natin, ipinakita muna ng Diyos doon sa mga inhabitants ng Promised Land dahil mapupusok yung nakatira doon sa Promised Land. Dahil more than 400 years na sila ay alipin, kaya silang dating nakatira doon sa Promised Land for 450 years, iba na ang tumira. Kaya kailangan na siglan ng Diyos ng takot yung mga nakatira doon. At saka hindi rin ibig ng Diyos na itong kanyang bayan ay lapain ng mga leon dahil hindi sila sanay sa labanan. Kaya kailangan sila sanayin sa ilang, sanayin sa disyerto, sanaying magtiwala sa Diyos. Kaya yun din ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya tayo may problema, kaya tayo may krisis, kaya tayo ay may dinaraan ng mga kung ano-anong pangyayari sa ating buhay para sanayin tayo na umasa at magtiwala ay sa Diyos. Kung lagi lamang tayong titingala at sasabihin natin, Diyos ko, salamat po sa pagkalikha mo sa akin. Ikaw na may lalang at likha ng langit at lupa, ang siya ring makagagawa ng himala sa aking buhay. O, purihin ang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, yun ang laging gamit ng mga Israelita kapag lumalapit sa Diyos. Alalahanin mo po ang tipan kaya Mang Abraham na aming ninuno. Alalahanin mo po ang katapatan mo sa aming amang at ninunong si David. Alalahanin mo po, alalahanin mo po. At ang Diyos ay natutuwa sapagkat alam nila ang kabutihan ng Diyos. Alam nila ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Abraham. Alam nila ang ginawa ng Diyos kay Jose, alam nila ang ginawa ng Diyos kay David. At sa dami ng tao sa Jericho, dinala pa ang mga espiya ay sa bahay ng prostitute na si Rahab. At ang sabi, nagbigay siya ng tip. Huwag kayong matakot dahil ang Diyos ninyo ay kinatatakutan maging ng hari ng Jericho. Lahat ng tao dito sa aming lungsod, lahat ay takot sa Diyos ninyo. Hello? Kaya nga unawain nating mabuti, kailangan magkaroon ka ng karanasan sa himala ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos, sapagkat ang kalwalhatian ng Diyos ay pagkakataon ng Diyos sa pagsama sa iyo at sa akin na maghimala siya sa iyong buhay. Kaya ang iyong dinaraanan ay pagkakataon ng Diyos at pagkakataon mo. Pag nagsanib yung pagkakataon ng Diyos at pagkakataon mo, makakaranas ka ng panibago na namang sariwang tagumpay. Amen po ba? Kaya nga, sasanayin niya tayo na magtiwala tayo sa Kanya at laging unawain mong mabuti sa punto na imposible, sasabihin sa iyo ng Diyos katulad ng sinabi niya kay Moses sa harapan ng dagat, ang sabi ng Diyos, ano ang nasa kamay mo, iunat mo. Kaya wag mong sabihin, walang-wala ka, meron ka, at yun ang iyong gamitin. Kung ano ang meron ka, wag yung wala sa iyo. Kaya nga, kilalanin natin ang katotohanan. Believe in God and you shall be established. Believe in His prophets and you shall prosper. And believe His word and you shall be strong. So, ang pangatlo't paulit-ulit kong ipinapahayag, hindi lamang dito kundi kung saan-saan, activate the word. Isabuhay mo ang salita ng Diyos. Sa Matthew 7:25. Kailangan pong isabuhay natin ang salita ng Diyos. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. So kung si Jesucristo ang nagtatayo ng kanyang simbahan, ikaw naman ang nagtatayo ng iyong bahay. Hello? Si Jesucristo ang nagtatayo ng simbahan, ikaw naman ang nagtatayo ng iyong bahay. Ulitin kong muli, si Jesucristo ang nagbubuo ng kanyang simbahan, ikaw ang nagbubuo ng iyong bahay, at hindi ito yung pisikal nating bahay na tinitirhan. Ang bahay na ito ay ang ating buong pagkatao. Iurong natin sa talatang 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Siyasatin po natin yung iniquity.
Yun pong kasamaan. Kayong gumagawa ng kasamaan. Ano po yung kasamaan? Ano po yung iniquity? Tingnan natin sa verse 24. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So sino ang magtatayo ng iyong bahay para maprotektahan ka sa habagat, para maprotektahan ka sa lindol? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hello? So ang katawan mo'y templo ng banal na Espiritu. Si Jesucristo ang nagsasalita rito, kaya nga kung magkagayon, ang sinuman na nakikinig sa aking mga kasabihan at ginawa nila ang aking sinabi sa kanila, itutulad ko sila sa isang matalinong tao na itinayo ang kanyang bahay. Kanino raw bahay? Iyong bahay. Itinayo sa ibabaw ng buhay na bato. At paano tayo magtatayo ng ating bahay? Ibalik natin sa 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. At ang ulan ay rumagasa, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip, at binugbog yung bahay. At hindi bumagsak yung bahay sapagkat ito'y itinayo ay sa bato. So what is that house? Saan po nandun ang pag-aalinlangan? Sa isipan. So, our house then is our mind. Hello? Amen? Kaya nga, kapag dumarating ang iba't ibang pagsubok, kailangan isipan mo'y nakatayo, matatag, sapagkat ito'y nakaugnay ay sa pangako ng Diyos. Amen? Ang laging tatayuan mo ay ang pangako ng Diyos. Kahit ano ang mangyari, matatag na nakatayo ka sa mga pangako ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Nais kong makita mong mabuti. Ang kasamaan, ang iniquity ay kapag hindi mo isinabuhay ang salita ng Diyos. Isabuhay mo ang salita ng Diyos para ikaw ay hindi madaig ng mga pagsubok. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So maliwanag po na sa daigdig at sa sanlibutan nandun po ang kasamaan, corruption. Pero para maprotektahan natin ang ating sarili sa kasamaan sa daigdig, ano ang kailangan? Great, also exceeding great and precious promises. So na raw ang iyong aakapin, exceeding great. Ang ibig sabihin ng exceeding, sobrang dakila. At sobra ang halaga ng mga pangako ng Diyos. That by these promises, you might be partakers of the divine nature. Magiging ka raw tayo na magkakaroon tayong bawat isa ng makalangit na kalikasan. Whew! Glory! What is the divine nature? Kakaiba ang magiging pag-ibig na mananalaytay sa iyong puso. At kakaiba ang tagumpay na makakamit mo. Bakit? Because of the promises of God, and it is exceeding great and precious promises. At makatatakas ka sa kasamaan ng mundo. At saan nagsisimula ang kasamaan? Sa pita ng laman. Eh kung sila nga, ninanakaw ang pidap. Ako na rin. Pero hindi po.
Dahil kahit na magkabali-baliktad man ang mundo, ikay tumatayo sa mga pangako ng Diyos, ang iyong pansamantalang krisis ay pansamantala at ito'y mahahalinhan ng tagumpay. Amen? Bakit? Dahil meron kang tinatayuan, exceeding great and precious promises, kaya ang iyong kalikasan ay magiging katulad ng sa Diyos. Ang Diyos ay nagtiwala, ang Diyos ay nanalig, at siya ay patuloy na nananalig at nagtitiwala. Kaya ikaw at ako na pinagtitiwalaan at pinananalig ng Diyos na tayo magtatagumpay, kailangang maniwala tayo at manalig din na ang Diyos ay hindi mabibigo sa atin. Yan po ay nagsasalubong. Yung tiwala sa atin ng Diyos, gantihan natin ng tagumpay dahil yung pagtitiwala ng Diyos ang ating kakasangkapanin. Ikaw ay pinagtitiwalaan ng Diyos na ikaw ay magiging napakahusay na kasangkapan ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Ikaw at ang iyong buong sambahayan, ikaw at ang iyong buong hanapbuhay, ikaw ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay makita sa pagkilos na makapangyarihan ng Diyos. At ang iyong tagumpay hindi magiging pangkaraniwan at sasabihin ng makakasaksi sa iyo kung hindi ka sinasamahan ng Diyos. So yun ang magiging makikita nila. Kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, hindi mo mararating ang iyong kalagayan sa buhay mong ito ngayon. Dahil ka sinasamahan ng Diyos, kaya ikaw ay ipinopromote ng Diyos. Dahil kasama mo ang Diyos, tiyak ang iyong mga tagumpay, sapagkat tayong lahat ay mula sa tagumpay patungo sa maraming tagumpay hanggang makaakyat tayo sa piling ng Diyos sa ulap. Tayo ay magtatagumpay sapagkat walang sino mang makadadaig sa atin dahil tayo ay higit pa sa mananagumpay. At magtatapos ako sa 1 John 4:4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. You are an overcomer. You are more than conquerors. You are a doer of the impossible. Your DNA is victory. The genes na nasa iyong buong katawan is triumphant. Katulad ni Jesucristo, lagi kang magtatagumpay. Bow down your head and let us pray. O Diyos sa aming Ama, siniguro tiniyak ng iyong salita na kami ay magtatagumpay. Tinatanggap namin ang katotohanan ito at kami ay lalakad sa katotohanan ito. Salamat sa iyong pagkasi at pagsama at ito'y magiging buhay na karanasan mula ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita.